nanatiling stable at manageable sa ngayon ang presyo ng mga basic necessities at prime commodities sa Region 2 sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bomb Radyo Kawayan kay Attorney Angie Gumaro, Head ng Consumer Welfare Division ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2, sinabi nitong wala pa sila nakikitang malaki ang epekto ng fuel price hike sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa rehiyon. Karamihan sa mga produkto sa mga malalaking trading centers at business establishments ay nananatiling nasa loob pa rin ng Suggested Retail Price o SRP. Ipinaliwanag ni Attorney Gumaro na isa sa dahilan kung bakit hindi pa agad nararamdaman ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis ay dahil sa may buffer stock pa ang mga retailers na karaniwang tumatagal ng 2 hanggang 3 linggo habang ang iba naman ay umaabot ng 1 buwan. Patuloy din ang price monitoring ng DTI sa mga piling establishmento upang matiyak na nasusunod ang itinakdang presyo. Tiniyak ng opisyal na kung sakaling may makitang hindi makatwirang pagtaas ng presyo sa ilang establishmento, magsasagawa ang DTI ng pakikipagdialogo sa mga retailers at distributors upang matukoy ang dahilan nito. Layunin nitong mapanatili ang balanse sa pagitan ng proteksyon sa mga mamimili at sa kapakanan ng mga negosyo. Kaugnay nito, tinanong din si Attorney Gumaro kung maari bang ipatupad ang price freeze sa mga paunahing bilihin sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa kanya, automatic lamang ang price freeze kung may deklarasyon ng state of calamity o state of emergency alinsunod sa previsyon ng Price Act. Dagdag pa niya, hindi kasalukuyang ipinatutupad ang price freeze para sa fuel o LPG, ngunit kung sakaling may kalamidad, saklaw ng batas ang agarang pagpapatupad nito. Binigyang diin ng DTI ng kanilang pag-usuri sa presyo ay nakabatay sa SRP at sa mga previous monitored na prices. Samantala, pinananatili ng ahensya ang aktibong monitoring at pagkikipag-ugnayan sa mga stakeholders upang maprotektahan ang mga mamimili ng hindi naaapektuhan ang negosyo. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Angie Gumaro. So far, yung sa mga key cities natin, we're talking about yung mga malalaking trading centers natin na monitor natin yan weekly. Sa ngayon, wala pa tayong nakikita na mga effects or malakihang dulot ng pagtaas ng presyo ng fuel sa ating po mga presyo ng mga basic necessities and prime commodities po natin. So far, we can say na manageable pa yung mga presyo or nasa stable prices pa rin po siya. Yung karamihan ay nasa pasok pa rin sa SRP po natin. Dahil ang kadahilanan nito, Bobo Princess, ma-attribute natin yan because of the fact na ang mga retailers natin, may mga buffer stock sila na normally lasts for 2 to 3 weeks.